Magandang oras mga katiyats, mga kababayan, at magandang oras din kay Miss Marichel, ang may-ari ng video na ito. Atin hiramin at atin i-analyze para sa inyong kapakanan diyan sa bundok. Alam nyo ba na kayo'y nakatira sa isang napakagandang lugar na mayroong mga nakabaon na Yamashita Gold Bars kapanahonan ng hapon ito? Kaya ano pang iniintay nyo? Lukso na, di ba? Sa tuwa. Okay, sa tulong ng Diyos, ibibigay yan sa inyo. Okay, kahit na kayo'y nakapikit pa sa paghukay niyan, sundin nyo lang kung saan ituturo ng Diyos ang direksyon sa inyong mga panaginip kung kayo'y walang gamit. Pero mamaya, itry ko pag-analyze yan at ituro ko rin ang possible na mga lugar na nandun nakabaon. Atin yan i-analyze with respect to the treasure sign. Okay, ito yung treasure sign. Okay, panoorin muna natin ang kanyang video. Oh, abot ang sakay pasabot ani. Yan apoy at bang dito nga bato. Ya, dara ato ang balon man dinhi oh. Naman dinhi atong balon. Di ba? Yan apoy bato. Okay, so balikan natin ang kanyang video Ang balon pala ay nasa front ng sign, kaya delikado, nasa front eh. Oh. Mukhang may nagawi na naman diyan na may-ari ng mapa, di ba? Tanawa ni among bato dinhi at bang ra pud di sa balon. Na ay sign oh. Okay, so post tayo dito. Abot. Ayan, so short arrowhead. Ayan ay symbol ng gold. Pwedeng opposite direction siya. Itong square na merong square dot, yan ay treasure box or gold bars inside the rock. Inside the rock to na sign eh. Merong sa ibabaw, ito yung lalim. Ang lalim can be 2 meters, can be kung 5, 10 meters. So 2 to 10 meters ang lalim. Maganda sana kung 2 meters lang, no? Pero kung inside the rock, napakaganda. Ang problema lang dito ay harap nito ang balon. Kaya ang balon kapag nasa distansya lang yan ng... Ang Hapon ay gumagamit ng pole. Yung pole nila na sukat ay 5 meters yun. At kung itong guhit dito ay 2 poles, iba kasi ang measurement nila, nagpuputol sila ng kahoy, and then mahaba na kahoy, 5 meters, yun ang ginagawa nila na pangsukat. So merong 5 poles, malayo na yun. So kung 2 poles, 5 meters each, so 10 meters ang layo galing dito sa bato in front, kasi nakaharap yan parang mata nakatingin doon sa atabay, sa balon. Kaya ako'y nagduda kapag ang balon na yan ay gawa nila, so wala doon ang treasure. Pero kapag pagdating nila dyan na lugar ay nandyan na yung balon na sinasabi, hindi yan balon, yan ay recovery, yan ay hukay. Dahil dito sa sign na yan, pwedeng in front or pwedeng inside the rock. Okay, mamaya gagawa tayo ng analysis. Ang pole, hindi yan ginagamit natin eh. Pero ang Hapon ay gumagamit ng pole. 1 pole is equals to 1 meter. Kaya yung mga mahaba na guhit, pole yun eh. So kung pole ang ginagamit, mahirapan tayo kasi ang ating gamit sa measurement ay meters and yards. Okay, so ganyan talaga sa treasure hunting. Pero ang ano dyan, hindi talaga yan lalayo sa 10 meters na pinakamalayo. Galing sa marker, 10 meters lang, pinakamalayo 15 meters, galing sa malaking bato na may marka katulad nito ang mga item. Kaya kung mag-search, hanggang 15 meters lang ang pinakamalayo, ikutin ang buong lugar. Sa gitna itong marker. So ganyan yan. Sundan lang yung 4 na direksyon ng compass. Pwedeng nasa north, nasa east, west, and south. Ang sakay pasabot ani. Yan apoy at bang dito nga bato. Ayan, so triangulation na. Merong triangulation na. 2 bato na malaki. Ayan, oh. And then ang pangatlo na site ay yung may atabay or balon. So, kaya meron ng triangulation. Kung yung balon
ay pagdating nila ay dati na. Pero hindi naman mag-iwan ng hapon ng balon na nakatiwangwang. Talagang tinatabunan nila yan para hindi matagpuan. Kaya palagay ko ay yung balon ay gawa yun ng mga nag-treasure hunter dyan. Siya din kasi yung nag-upload noon ng barko na bato na butas na ang gilid. Pero yung butas ng gilid malaki na square. Yun yung treasure bolt na nilalagyan. Pwedeng 10 hanggang 12 ka gold bars na malalaki. Na gold bars ang kasya doon. Gold bars kasi ng hapon nasa 15 to 20 kilograms kada isa, hindi 6 kilogram eh, malalaki talaga. Kaya napakaswerte ng mga tao ito. Sabi nga sa Biblia, blessed are the meek, for they will inherit the kingdom of God. The meek, itong mga taong mga humble lang, mga blessed are the poor, for they shall see the kingdom of God. Ang kingdom of God ay ginto yan eh. Ang langit ay gawa sa ginto yan at mga precious gemstones. Ang mga building doon daw sa langit ay gawa sa ginto. Ang lupa ng langit ay gawa sa gemstones. Kaya ang kingdom of God is a treasure. Okay, kaya gagawa na tayo ng analysis mga ka-TH. Hindi natin i-analyze yung sa may balon kasi baka yun na yun. So dito na tayo sa gilid, sa loob ng bato, at dalawang side ng bato, left and right, at loob ng dalawang bato na ito. Pwedeng dito na bato sa may marka, pwede rin siya itinuro nitong babae na bato na malaki. Pwedeng nandyan sa loob. So ang gawin dyan ay maso ng maso lang. Pukpukin nyo ng napakaraming pukpuk. Palibot ang dalawang bato na yan. Kapag mayroong nakapats na simento dyan, siguradong mabubutas kapag minamaso. At kapag may tunog na halo, yung parang septic tank, yun, silisilin nyo na. Butasin nyo na. Hindi na kailangan na maghanap pa kayo ng may detector. Baka mabudol-budol pa kayo. Kayo na lang. Total, meron naman tayong ibibigay na guide dito. Okay, so ito na yung ating analysis. Alright mga ka-TH, ito yung ating analysis sa treasure signs na naroon sa bato. Napakaswerte ng mga taong ito. Nakatira sa bundok. Pero hindi yata nila alam na kasi sa vlog ng Dalaga, hindi niya sinabi na meron kaming treasure dito, merong sign. Wala siyang nabanggit. So ibig sabihin, kahit yung mga magulang niya ay hindi alam na sa treasure ang mga signs na ito. Well, merong visible dito na isa-isahin natin to. Yang maiksi na arrow, hindi yan mismo araw, kundi yan ay nagsasabi na merong ginto or merong kin. Ito yung kanji ng ginto na modified. Ang original na itsura niyan ay ganito ang pagkasulat. Ganyan, ginto yan, gold. Ngayon, kung mahaba na araw, na mahaba na ganyan, yan talaga ay araw. Pero kapag ganyan na maiksi, kulang lang yan ng ganyan eh. Ganyan mo yan ay kin na yan or ginto. So merong direksyon siya na pinahiwatig, kaya ito tinagilid ang pagkasulat dahil wala ito sa baba niya. So ito na ang mahirap dito kung left or right ba ito. Pero kapag ganito ang niyan, ang plastada niyan, yan ay 4 or 5 meters in front. Ngayon kung itagilid yan, na paganyan, ang pointer kasi niyan ay ang kanyang puwet. Kasi kung atin yan itayo, meron siyang ganito, ang original niya na sign. So ang banda dito, ito yung kanyang pointer. So ito yung front or under. Ngayon dahil sa tinagilid siya ng nakaganito, ito, nakaganyan siya. So ibig sabihin ang direksyon niya ay papunta rito 4 to 5 meters, 4 or 5 meters ang distansya ng maiiksi na arrowhead. Okay, meron siyang indicator ng mga lalim mo.
Pwedeng 5'5", pwedeng 10 meters ang lalim niyan. At pwede ring 1 meter lang ang bawat guhit. So pwedeng mababaw lang, pinakamalalim ay 10 meters, pero pinakamababaw ay 2 meters. So itong sa ibabaw, ito ay nagsasabi ng surface ng lupa. So merong surface ng lupa, and then ang lalim daw ng item ay 2 guhit. Ang 2 guhit pwede kasing 1 meter lang bawat isa. So 2. So kung wala kayong makuha sa 2 meters deep, pagpatuloy nyo hanggang 10 meters. Medyo malalim yan. Pero siguradong gold bars. Medyo malalim to pero siguradong gold bars ito. Ang nagsasabi na mayroong gold bars ay ito na mismo. Nakaganyan siya oh. Yan ay parang letter C. The treasure bolt ang ibig sabihin nito kasi square. Kung letter C yan na nagaganyan lang, so treasure in front or beside the rock. Pero ito pasok ang pasok ang kanyang box ito ang gold box. So ang box niya ay dito sa gitna. So ibig sabihin ay pwedeng inside the rock lamang ito. Pero kung itong item ay dito lang sa labas kunti, ibig sabihin niyan ay nasa front lamang ng bato, maghukay. Pero ipinasok kasi siya nasa loob. So ibig sabihin nasa loob ito ng bato. Okay. So dalawa ang dito, nasa loob ng bato or ibinaon ng mababaw. Kasi merong indicator dito sa itaas ng lalim at merong direksyon. Ngayon, pwedeng dalawa rin ito na specific na lugar. Pwedeng dito mismo sa loob ng malaking bato na ito at pwedeng ang pangalawa ay dito pwedeng dalawa ang nakabaon dito eh. So pwedeng dito yan sa 4 to 5 meters. Mag-test dig kayo diyan. Ay kung napanood to ng may-ari ay hukay lang kayo, sukatin nyo 4 to 5 meters. Test dig lang kayo papunta sa baliktad na direksyon nitong araw. Okay, so ngayon saan ba yung bato banda? Meron yatang bato dito na malaki sa bandang kanan niya, yung pinakita sa video kanina. At banda rito ay merong balon o ratabay. So ibig sabihin merong triangulation of marker. Medyo masamang balita yung balon na yan. Kasi hindi yan balon, yan ay hinukay. So nagaganyan yan. So pwede itong minarkahan na bato ay nandito lang sa loob ang item. Pangalawang pagtingin ay itong bato na malapit sa kanya ay pwedeng nasa loob ang bato kung sinunod niya ang arrow na ito. Yung mga arrow kasi ay merong baliktad yan eh. Merong pointer talaga. So dalawahan ang kanyang direksyon. It can be papunta nga siya rito sa malaking bato or sa gilid ng bato 4 to 5 meters papunta rito. So kung dito papunta, walang malaking bato dyan. So hukay yan. Hukay kayo ng 2 meters kapag wala. Pagpatuloy nyo sa 10 meters. Ito yung indicator ng lalim niya dito. Ngayon, napakaganda ng sign na ito kasi nasa loob ito nakaganyan, ang item ay nasa loob. So, ibig sabihin, nasa loob ng bato. Pero kung inilabas ito, dito lang nakalagay, ibig sabihin ay nasa gilid or front ng bato. Ito, pero nasa gitna siya eh, ito. Dito siya nakalagay. Kaya nasa loob siya. So itong indicator ng lalim, ito yung nagsabi na pwedeng 2 item ang nariyan. Okay, so itong bato na ito mismo, kung meron kayong kaibigan na merong detector, ay pa-detect nyo ang bato na ito na may marka at saka yung nasa
kanan ng bato, yung malaking bato na itinuro kanina. I-detect din ang loob ng bato kasi ito'y sign ito ng treasure inside, sa loob ng bato. Katulad yan ng ganito na sign lang, treasure inside the rock. At kapag nasa labas ang that is treasure in front or just beside the rock. So yan, mga ka-TH. Sana napanood ito ni ano ba yung pangalan nun? Nakalimutan ko. At kayo na lang dyan ang mag-operate. Sundan nyo lang itong diagram ko. Okay, ang gawin nyo kung wala kayong detector ay pukpukin nyo ang dalawang malaking bato na ito, itong may marka. Ito na bato, tsaka itong isa. Pukpukin nyo ang palibot ng maso, tsaka ibabaw. Malakas na pagkapukpuk. Para kung mayroong nakapats na simento, nakapats lang kasi yan na simento. Kasi yung nakita ko na vlog niya noon ay mayroong barko na may butas na square. Yun naman ay na-recovered na yun eh. Yung square na yun yung treasure bolt na pwedeng maglalaman ng 10 hanggang 12 kabareta. So kung pareho lang ito ng mga bundok or baka yung mga katabi na bato dyan ay yun na yun. So ibig sabihin ay may nakapunta na dyan na nag-recover. Kaya nga kung hindi sila ang naghukay ng balon, ang balon na yan ay hindi yan balon, yan ay pinaghukayan ng giveaway. So baka yan na yung 4 to 5 meters na sinasabi. Yun ang bad news niyan. Pero walang mawala. Kung itry nyo pag pukpok itong dalawang bato, ito na lang yung chance nyo. At pag test dig sa papuntang dito, 4 to 5 meters. Pero kapag balon ang tinuro sa 4 to 5 meters na diagram ko, kapag balon ang itinuro ay nahukay na yan. Pero kung hindi pa, siguradong mayroon dalawang item diyan, isang nakabaon at isang nasa loob ng bato. So wag na kayong tumawag ng detector. Pukpukin nyo lang ng malakas na maso ang dalawang bato na yan, palibot lahat, pati ibabaw. Kapag natamaan yung patch niyan, siniminto lang kasi yan. Ang kapal ng simento niyan ay nasa 5 inches lang yan eh, 4 inches ang takip. At kapag matamaan yan ng maso, talagang mabibiyak yan, mabubutas. Alright, so yan lang ang ating analysis dito sa pinadalang video sa atin. Napakaganda. Congratulations kung napanood to ng may-ari. I-message nyo ako, baka magkapit bahay lang tayo. Puntahan ko kayo, libre lang. At atin hanapin kung nasaan yan. Diyan mismo. Kung dito kayo sa may lugar ko, sa Surigao or Surigao del Sur, ay pwede ko kayong maabot. Okay, so ako'y magpaalam na. Good luck sa lahat ng mga treasure hunters sa buong Pilipinas. Sana ay swertihin tayo ngayong taon na ito. Hanggang sa muli, paalam!